Naisip mo na ba yung kapanapanabik na posibilidad na mag-run ng isang world-class na broadcast mula mismo sa sala mo? Madalas kasi, kapag narinig natin ang professional na broadcasting, naiisip natin agad na para lang yan sa mga higanting network na may milyon-milyong budget, di ba? Pero paano kung sabihin ko sa'yo na nag-iba na ang laro ngayon? Sa paghimay natin ngayon, hihimayin natin ang isang napakadetalyadong proposal na ginawa ni Rodrigo N. Abasola para sa taong 2026. Literal na isa itong blueprint para makabuo ka ng isang makabagong studio sa loob mismo ng bahay mo, na kayang makipagsabay sa mga professional na broadcasting. So, handa ka na bang gawing broadcasting hub ang kwarto mo? Tara, simulan natin. Ito ang magiging roadmap natin ngayon. Una, tatalakayin natin ang bisyon para sa home studio. Pangalawa, yung mga esensyal na kagamitan sa broadcast. Pangatlo, ang connectivity at support systems natin. Ika-apat, syempre ang budget. Ika-lima, kung paano pag-uugnayan ang mga kagamitang ito. At pang-anim, ang mismong paglunsad ng iyong teleradyo. Step by step natin itong dadaanan, kaya huwag kang mag-alala. Okay, let's dive right in. Unang bahagi, ang bisyon para sa home studio. Ito yung eksaktong layunin mula mismo sa proposal ni Rodrigo Abasola. Hindi lang tayo basta magse-set up ng simpleng webcam dito ha. Ang goal talaga ay magtatag ng isang professional na home-based teleradyo broadcast at live streaming studio. At pansinin niyo yung huling bahagi. Maaasahang internet connectivity sa pamamagitan ng Starlink. Ito yung tunay na game changer natin. Ibig sabihin kasi nito, pwede mong itayo ang studio na ito kahit saan, hindi mo kailangan nasa sentro ng syudad kung saan may fiber internet. Ngayon, bakit ba natin gustong gawin ito? Kasi tignan nyo naman ang kayang suportahan ng nag-isang setup na ito. Mula sa live teleradyo, pag-stream sa Facebook at YouTube, paggawa ng podcasts, hanggang sa mga online na panayam at educational live streams, literal na all-in-one. Ang lawak ng pwede mong gawin sa iisang kwarto lang, nagkakaroon ka ng kapangyarihan bilang isang modernong content creator para abutin ang kahit anong klaseng audience. Punta naman tayo sa mga sangkap na kailangan natin. Ikalawang bahagi, mga esensyal na kagamitan sa broadcast. Unahin natin ng audio kasi 'di ba, kahit anong ganda ng video mo, kung sablay ang audio, aalis ang manonood. Yung mismong utak ng operasyon natin dito ay isang Intel Core i7 na laptop, may 16GB RAM at 512GB SSD. Nasa 45,000 pesos ito. Bukod dyan, kailangan natin ng 3-panel professional audio mixer, 2 broadcast-type condenser mics para buong-buo ang boses mo, stands, professional headphones at isang USB audio interface. Sa madaling salita, aabot ang lahat ng ito sa 73,400 pesos. Tinitiyak nito na hindi ka lang nakikita, kundi malinaw at professional kang naririnig. Ngayon, para naman sa video, dito tayo lilipat mula sa simpleng podcast papunta sa isang legit na teleradyo experience. Isipin mo, isang dynamic na multi-camera setup. May 2 tayong HD digicams at 2 4K DSLR cameras na nakapatong sa heavy-duty tripods. Pero paano mo kokontrolin yan habang naka-live? Gagamit tayo ng mga capture cards at isang multi-camera video switcher na nakakahalaga ng 12,000 pesos. Itong switcher na ito ang magbibigay sa'yo ng power na magpalit-palit ng angulo in real time, mala network TV ang datingan. Ang subtotal natin para sa video equipment ay nasa 129,000 pesos. So paano natin ipapadala lahat ng high-quality video at audio na yan sa internet kung wala kang fiber connection? Dito pumapasok ang ikatlong bahagi, connectivity at support systems. Dito nagiging revolusyonaryo ang proposal ni Sir Abasola. Ang pangunahing sasakyan ng broadcast natin ay ang Starlink Satellite Internet System na nasa 32,000 pesos. Dahil satellite siya, kahit nasa probinsya ka na walang kable ng internet, makakapag-broadcast ka. Pero syempre, dahil live tayo at bawal na bawal tayong mawala sa ere, may nakalaang gigabyte router at isang LTE pocket Wi-Fi bilang backup. Sa kabuuang 40,000 pesos, panatag ang loob mo, tuloy-tuloy at walang patid ang live stream mo. At para makumpleto yung professional na pakiramdam ng studio, hindi natin pwedeng kalimutan yung mga support gears. Meron tayong adjustable LED lights para maaliwalas ang mukha sa camera, soundproofing acoustic foam para iwas alingawangaw, at syempre ergonomic chairs para komportable ka kahit ilang oras ka pang naka-live. Pero ang pinaka-crucial dito, yung 1200 VA na UPS backup. Kung biglang mag-brown out, hindi biglang mamamatay ang broadcast mo. May sapat na oras ka pa para magpaalam sa viewers o lumipat sa backup power. Itong mga importanteng detalyeng ito, aabot ang 38,500 pesos.
Okay, the moment of truth. Magkano ba talaga aabutin ang lahat ng ito? Ika-4 na bahagi, budget para sa iyong broadcast setup. Ang ating grand total ay 280,900 pesos. Kung titingnan natin yung chart, yung pinakamalaking slice ng pie ay napunta sa video production equipment na nasa 129,000 pesos. Expected naman natin yan, di ba? Para makuha yung TV quality na broadcast, malaking bahagi talaga ng kapital ang mapupunta sa mga magagandang camera at switchers. Sumunod yan ang audio broadcast equipment natin. Napakalinaw ng distribusyong ito, walang hula-hula, alam mo eksakto kung saan napupunta ang bawat sentimo ng inyong pondo. Pero teka lang, baka isipin mo, naku, baka ang mahal ng maintenance niyan buwan-buwan. Good news, ang estimated monthly operating cost natin ay nasa 10,000 pesos lang. Super manageable nito. Covered na riyan ang 3,000 pesos para sa Starlink subscription, 3,500 pesos para sa kuryente, pati na rin yung allowance para sa maintenance at ibang miscellaneous expenses. Pag natayo mo na ang studio, ang pagtakbo nito buwan-buwan ay hindi makakabutas ng bulsa. Ngayon, paano natin pagaganahin ng sabay-sabay itong mga kagamitang binili natin? Ika-5 bahagi, pag-uugnay ng mga kagamitan. Ganito lang kasimple ang daloy ng audio mo. Parang mapa lang yan. Ang boses mo papasok sa condenser microphones, tapos dadaan sa audio mixer para matimpla ng maayos ang volume. Mula sa mixer, ikokonekta natin ito sa audio interface para ma-convert yung tunog into a digital signal. Tapos, papasok na ito sa i7 laptop mo at direktang ibabato ng software papunta sa napili mong streaming platform gaya ng Facebook o YouTube. Simple, direkta at malinis na daloy. Para sa video, ganun din ang logic. Yung mga high-definition na imahe mula sa DSLR or Digicam mo, dadaan sa isang capture card para ma-digitize, tapos papasok ito sa video switcher. Ito yung magic part kung saan pwede kang mamili kung aling camera angle ang ipapakita mo sa manonood in real time. Yung final output nun, papasok na sa laptop at isushoot na sa internet papunta sa livestream mo. Napaka-logical na sistema, di ba? Nasa huling bahagi na tayo. Ika-6, paglunsad ng iyong teleradyo. Gaano ba kabilis bago tayo makaere? Dito ka mapapawaw. Nakakamangha kung gaano kabilis pwedeng mangyari ang lahat ng ito. Mula sa paglaan ng 1 linggo para bilhin ang mga gamit, 2 araw para i-install, 1 araw para sa testing at configuration, at 1 araw para sa training mo. Sa madaling salita, sa loob lamang ng wala pang 2 linggo, pwede ka nang magsimula ng full broadcast operation agad-agad. Hindi to yung tipong pangarap na aabutin pa ng taon bago matupad. Actionable ito ngayon din. So, bakit ba natin gagawin ang lahat ng ito? Oo, mamumuhunan ka ng nasa halos 300,000 piso. Pero tignan mo naman ang kapalit, nagkakaroon ka ng isang matatag at literal na professional na home-based broadcasting system. Mas mapapabuti mo ang communication sa community mo, makakagawa ka ng high-quality educational content, at syempre, nagbubukas ito ng malaking pinto para sa social media monetization. Pwedeng-pwede mo itong gawing isang ganap at kumikitang negosyo. Nademystify na nating ang paggawa ng isang professional na studio. Mayroon ka na ng kumpletong blueprint na yon, mula sa kagamitan, koneksyon, sa internet, presyo, hanggang sa kung paano mo ito iset-up ng mabilisan. Ang natitira na lang ngayon ay ikaw at ang content mo. Kaya ang huling tanong ko sa'yo na magsisilbing pabaon, ngayong nasa mga kamay mo na ang plano at alam mo nang kayang-kayang gawin ito sa sarili mong bahay, tungkol saan ang una mong magiging broadcast. Maraming salamat sa pagsama sa pagsusuring ito. Sana ay naging kapaki-pakinabang ang paglalakbay natin sa pagbuo ng iyong sariling home-based teleradyo studio. Aasahan ko ang una mong livestream. Hanggang sa muli!